hindi pakinggan yung aking pananawagan ng ating Pangulo, ating gobyerno, ako personal na rin na nananawagan sa aking mga kapwa PMAers, yung mga graduate ng PMA, mga sundalo, mga pulis, mga Coast Guard, mga Army, mga Air Force, Navy, Marines, Bureau of Fire, BGMP, lahat ng mga uniform personnel. Pareho tayo ng sitwasyon, nagsiservisyo ng tapat sa ating bayan. Tama. Tapos ganun na lang, isusurrender ka sa foreign entity. So sana tulungan nyo ako na protektahan yung ating soberenya. Huwag po tayong magpapaapi sa mga dayuhan. Ito nga ako mga update, wala ko tayong mahabang pag-uusapan dito kasi meron hong napakagandang mensahe nitong si Senator Bato de la Rosa sa mga PMA, lalo na mga kadite, nagserbisyo ng napakahabang panahon nitong si Senator Bato dyan sa gobyerno, sa pagiging pulis, sundalo, marami na ho yung sinaliyang bakbakan. Dito nga ho sa pagluklok ng administrasyon ito mga kadita, yung pagluklok ni Marcos Jr., nagkandaletse-letse na ho lahat. Kahit anong kawani ho ng gobyerno, tignan nyo ho ngayon mga kadite, kalat-kalat na ho dyan sa media, sa mga social media na yung mga sekretaris ho nila dyan sa gobyerno, dyan sa PCO, kahit saan mga kadite, alis na ho. Pero nung kapanahunan ho ng ating Pangulong Duterte, may nakikita ho ba kayong umaalis sa posisyon? Wala ho, ano ho yung nangyari sa kanila, sinisibak ho sa pwesto, katulad nga ng issue na itong si Redon, kaya isa rin ho yung kumukulo sa mga Duterte. Kaya makikita nyo ho mga kapdate, kumukulo yung mga dugo nila. Yung panahon kasi ng ating former president mga kapdate, sobrang layo ho ngayon kung ipagkukumpara ho natin. Sige, sabihin natin na malaki yung naging utang ng ating former president. Umabot ng 5 trillion kung hindi ho tayo nagkakamali. Pero mga kapdate, kung nakakalimutan din ho ninyo, nanungkulan ho si Pangulong Duterte, nagkamarawisig, lahat mga ka-update yung pandemic, hindi ho napabayaan ng ating mga kababayan, nagkaka-relief goods ho tayo kahit na nandyan lang tayo sa loob ng bahay. Maayos naman ho. Kung pagkukumpara ho natin ngayon sa nangyayari sa ating bansa ngayon mga ka-update, na sinasabi bumaba yung krimen ni Mr. John B. Cremula, kapani-paniwala ho ba? Tanungin nyo ho yung mga nakakulong mga ka-update, yung mga natakot sa Duterte, sa pamumuno ho ng Duterte mga kapatid. Marami hong lumabas na memes noon na katulad ho nito, sabi niya, buti hindi pa daw ho presidente si Pangulong Duterte kasi wala na, finish na. Kung alam niyo ho yung memes na yan, talaga hong matatawa kayo kung babalikan ho ninyo. Pero sa panahon ho ngayon, lantaran na ho yung walang kawalang-hian. Lahat ho ng krimen ngayon nagsisilabasan. Yung pang-aabos sa mga kababaihan mga kapatid noong panahon ni Pangulong Duterte. Nawala ho yan, natakot ho sila dahil alam ho nila may pagkaperdugo si former president. Pero ngayon, nakita naman ho natin, kambing, baboy, isipin ho ninyo pati mga hayop hindi ho nila pinalalampas. Ganyan na ho walang katakot-takot yung mga kriminal. Yung mga gumagaya ng white powder, sabihin ho natin hindi na ubos yan sa panahon ni Pangulong Duterte, pero na-minimize ho niya mga kapatid. Ibig sabihin, kahit na sobrang laki ho ng, alam niyo na, yung white powder sa ating bansa noon, napaliit ho niya. Marami ho kasing rumespeto, natakot ho sa pamumuno ng isang strong leader. Kung hindi nyo rin ho alam mga kapatid, na Time Magazine ho si Pangulong Duterte sa Times Square, The Rise of the Strong Man. Hindi ko po alam mga kabit kung nakita nyo na ho yun. Noong kapanahunan ho niyan. Nandiyan ho si Vladimir Putin. Yung mga malaking tao ho mga kabit na hindi ho biro-biro. Nerespeto ho sila kahit ipagtanong nyo sa iba't ibang bansa, mga OFW natin mga kababayan, mga kabit, makikita ho natin na respetado ho nila ang ating former president. Kaya tingnan nyo, kung pagpapalitin ho yung posisyon ngayon ni Bongbong Marcos at si Pangulong Duterte, si Bongbong Marcos ang itapon nyo dyan sa ICC Netherlands, tignan ho natin kung may mga Pilipinong bibisita ho sa kanya. Wala ho. Tignan nyo ho yung matandang kinulong ho nila na marami na ho medisinang iniinom. Marami na hong dinaramdam. Marami pa rin hong sumusuporta, milyon-milyong Pilipino. Kahit nga hindi Pilipino, minamahal, sinusuportahan ho siya, nire-respeto. Si Bongbong Marcos ho kaya mga kabit, kung mangyari sa kanya yan, tanong ko lang ho sa inyo, ganyan din ho ba ang tingin ng mga Pilipino sa kanya?
May bibisita, may maglalaban ho ba para sa kanya? Wala ho, malabo ho yan. Kaya mga kapatid, etong si Senator Bato, yung panawagan niya ho dyan sa mga PNA, napakalaking tulong ho niyan. Bakit isusuko na naman ho natin ang isang Pilipino sa banyaga? Bakit isusuko na naman ho natin, ang isang Pilipino ipalilitis mo sa mga hindi naman Pilipino? Meron ho tayong sariling jurisdiction. 2019 pa lamang ho kumalis na ho tayo sa ICC. Bakit na naman ho gagawin na naman ng administrasyon yan? Kung hindi ho nagkapalitan ng liderato dyan sa Senado mga ka-update, sigurado nung palabas ho ni Senator Bato, nakidnap na naman ho yan. Ang kaso, may mga utak ho yung mga, alam niyo na, yung mga dating minority ngayon nasa majority na sila. Senator Marcoleta, pinagplanuhan na ho nila yan. Nalalabas si Senator Bato, magkakapalitan ng liderato kasi ganyan na ho yan yung mga, may mga utak ho kasi. Na-surprise ho yung mga nasa majority na ngayon nasa minority. Sila One Ball University, sila Ping Escalera, hindi nga ho daw sila satisfied sabi nila nagkapalitan ng liderato, hindi daw ho maganda para sa ating bansa. Hindi ho magandang para sa ating bansa nung nawala yung Blue Ribbon nung tinanggal si Senator Marcoleta. Tignan nyo, natukoy na ho yung mga mastermind. Pinangalanan na si Marcos Jr., pinangalanan na si Martin Luther King, nilaglag na ni Kong Saldico. Di ba, nagsalita na nga si Kong Saldico noon na kung si Senator Marcoleta yung magiging chair dyan sa Blue Ribbon, ilalahad niya pa lahat ng kanya nalalaman. Ang kaso mga ka-update, dahil nga hindi ho naaayon, napalitan ho siya ni Pinky Lacson, nagkandaletse-letse ho sila dyan. Nagkandaletse-letse ngayon, tingnan nyo, nagtago na lang uulit si Kong Saldico. Pero dahil nga dyan sa pagkakapalitan ng liderato or sa mabalik yung Blue Ribbon Committee, mga kapatid, sigurado kung si Senator Marcoleta na naman ho yung ma-assign dyan, magsasalita na naman ho yan si Kong Saldico. Kasi ito si Saldico mga kapatid, nakikita rin niya ho yung mga flaws, nakikita rin niya ho kung sino yung mga totoong nagsiservisyo sa bayan, nagsiservisyo sa mga Pilipino. Napansin niya rin ho yan. Kasi kung si Pinky Lacson, yan yung tinutukoy niya kung dyan sa amin, sigurado mga kapatid, babalik ta rin ho siya. Kaya mga kapatid, wala ho tayong paligoy-ligoy pa. Kung bago lang ho sa channel, sa like, sa share, sa subscribe lamang. Kung malaking tulong na yun, pakinggan ho natin ito naging payag nito si Senator Bato dahil nga mga kapatid, nanganganib pa rin ho ang kanyang buhay. Hindi ho natin kailangang pabayaan ng isang senador, mga kapatid, na itapon na naman ho sa ICC, ipagkanulo sa mga, alam niyo na, banyaga. Kaya kapatid, react na ho tayo. Gusto mo magtrabaho pero hindi ka makapagtrabaho dahil mayroong threat sa iyong liberty. So, yun, mahirap. Sen, ano po yung totoong nangyari? Kasi may iba-iba yung mga nangyaring balita doon sa pagpasok nyo sa plenaryo, yung nakita na tumatakbo kayo, hinahabol kayo ng NBI. Sinabi ko naman yung totoo na pagbaba ko sa sasakyan, pagpasok ko sa pintuan, papunta sa hagdan, ay hinarang ako nung dalawang babaeng NBI. Tapos, sir, NBI kami, sabay dakma sa braso ko. So, nagpumiglas ako. Tumakbo ako, hinabulan nila ako, paakyat. May mga lalaki na naman na NBI agents na sumunod sa kanila. So hanggang sa umakyat kami sa hagdan, kakatakbo ko, overspeeding, nadapa ako. Kaya nasugatan yung aking kamay. Pero nakapasok rin ako sa plenaryo. Hindi lang ako nahuli. Sen, doon sa loob ng plenaryo, nagsisigaw kayo doon, naging emotional kayo. Ano pong naramdaman nyo nung araw na yun, Sen? Frustration dahil nga bakit nila pipigilan ng isang senador para mag-attend ng sesyon. Ayan mga kapatid, ayan ho yung ating sinasabi. Kasi tinanong ho siya ng reporter dyan na bakit nga daw ho siya pumasok sa Senado. Ano ho bang katanungan yan? Kumbaga yung utak ko nito reporter, mga kapatid, parang hindi niya ho pinapagana. Isipin yung isang senador, papasok diyan sa Senado, tapos tatanungin mo kung bakit pumasok siya sa Senado. Parang tinanong mo nga ho yung isang estudyante, mga kapatid, ikaw, sige, security guard ka, nagbabantay ka sa gate. Sabihin sa'yo ng security guard, bakit ka pumasok? Tapos naka-uniform ka, nakita ka niya ng mga estudyante, may ID ka. Di ba common sense lang ho yan yung mga katanungan
Tapos sinabi pa na itong reporter, mga kapatid, na isa ba yung dahilan para makumpleto yung pagkapalitan ng liderato. Diba? Matindi yung kalokohan, kaya karamihan ho dyan sa mga reporter, hindi ho natin nilalahat, karamihan lang ho mga kapatid, bayaran ho. May mga shareholder ho kasi, si Martin Luther King at si Marcos Jr. Kaya lahat ho ng kabastusan ho ng kanilang mga bunganga, mga kapatid, gagawin ho nila. Tinatapalan ho ng pera. Di ba? Sa loob pa mismo ng Senado, no? I was really frustrated. Bakit nakapasok yung mga tao na yon dito sa Senado at ihihinder yung pagpapangsyon namin bilang senador? Sen, alam naman natin na iba-iba talaga yung opinion ng ilang senador, no? Pero ano pong masasabi niyo? Kasi may mga ilang senador nagsasabi na nakakahiya yung nangyayari sa Senado, yung pag-issue ng warrant of arrest, yung pangaharas sa inyo, yung kabuuan po na nangyari, may impeachment pa. Ano pong masasabi niyo doon, Sen? Everybody is entitled to his or her opinion. So, hayaan lang natin sila kung anong opinion nila. At tayo naman na may sarili ring opinion, tingnan lang natin kung kanino yung opinion ang nasa tama. Sen, ano pong nararamdaman nyo ngayon? Kasi 5 senador po mula sa bagong Senate minority yung nag-file po ng resolution, which is hinihimo kayo na mag-surrender po sa ICC. Ayan mga kabdita, ito ho kasi mga senador na to, yan sila Pinky, yang sila Tito Soto, mga kabdit, yan ho yung mga nagsasalita ho sa kanya na isa rin mga kabdit, isa din po sa mga dahilan. Kaya nakapasok ko yung NBI kasi pinirmahan ho ni One Ball University na pinapayagan ho nilang arestuhin si Senator Bato sa loob ng Senado. Isipin po ninyo yun, aarestuhin ho nila sa loob ng Senado. Tapos ho, anong gagawin nila? Ipapatapon ho sa ICC. Mahirap po kasi dito mga kabdit, pilit ho nilang pinagkukumpara itong kay De Lima, di ba, inaresto ho yan dyan sa Senado. Si Trililing, inaresto ho yan dyan di sa... ang kaso mga kabdit, nilitis naman ho sila sa local court. Hindi ho sila pinatapon. Ipatapon ho kayo sila sa ICC. Tingin nyo ho ba matutuwa sila? Di ba? Matutuwa ho kaya sila mga kabdit? Panigurado oras na arestuhin ho ng NBI ito si Senator Bato mga kabdit. Kung ano ho yung ginawa kay Pangulong Duterte, ganun din ho yung gagawin nila. Oras na mahawakan ho nila yan, babastusin ho nila, hindi ho nila ituturing na senador at ipatatapon, ililipad na ho nila yan sa ICC. Sino isusunod nila? Si Senator Bongo, yan na ho yung nakita natin. Lumabas na ho yan mga kabdit sa media. Lumabas na ho mga kabdit na ito nga, kasunod ho daw na itong si Senator Bato. Si Senator Bongo na daw ho ang kasunod na ipapatapon o dadampusin. Kasi meron na din daw ho siyang mga kabita, naglalabas na rin daw ho ng warrant of arrest. Ganyan ho katindi kawalang hiya. Yung mga kapwa ho nila senador na pinagkakaano ho nila sila sa banyaga. Ganyan ho kakapal yung si Iskul Bukol at si Pinky Lacson. Kaya mga kabit, sa susunod na halalan ng Senado, huwag nyo na hong iboboto ha, yung mga katulad ho na mga yan. Mga wala hong puso, mga wala hong konsensya. Isipin mo, isusuko mo yung kapwa mo Pilipino sa ipapalitis mo sa hindi naman Pilipino. Meron naman tayong sariling jurisdiction. Wala namang karapatan yung ICC. Pilit lang ho nilang nilalapastanganan ang bansang Pilipinas. Pinagtatawanan ho tayo ng ibang bansa sa ginagawa ho ng mga, nila Pinky Lacson, ni Bongbong Marcos. Pinagtatawanan ho tayo, ba't ipinalilitis mo sa ibang bansa, yung Pilipino? Di ba? Lang silang atat, no? Na makulong tayo. Hintayin lang nila na darating tayo sa punto na yan kapag matapos na nating i-avail lahat ng mga legal remedies na nasa batas na pwede nating i-avail. Sen, kinukumpara ka nila doon sa pag-surrender ni na dating Senador Trillanes at dating Senador De Lima. Pero kung titignan natin, Sen, sila kasi may local court order mula dito sa Pilipinas. Unlike po sa inyo na yung ICC warrant, which is foreign warrant of arrest po. Yeah, malaki ang pagkakaiba, no? Pagkakaiba sa nature ng warrant. Sila, obligado silang mag-surrender dahil issued by a competent authority. The local courts, competent court ang nag-issue. In our case, ang ICC is not a local competent court. Hindi naman natin nire-recognize yung
warrant of ICC dahil nga hindi na tayo membro ng ICC. O bakit we are under no obligation to effect whatever warrant of arrest that they are issuing because hindi naman tayo membro nila. Yun ang malaking diferensya at saka ang mahirap dyan nung sila ang nag-enjoy sa privilege na yan nung panahon nila, la Trillanes, sila De Lima, ay inaabil nila yan. Pero ngayon, na ako na ang nag-aabil, tinitira na nila. So ano yan, double standard. Kung sila ang nag-enjoy sa privilege na yan, okay lang. Kapag ako, hindi okay. Sen, Ito nga mga kabit, meron din ho tayong isisingit na litrato kung saan ito si Trililing tsaka si John Vic mga kabit, nagkakasagutan ho. Ito mga kabit, papagitan na ho natin. Ito. Mainit-init pa ho ito mga kabit, Ayan, sa Inquirer Net. Ayan. I-zoom po natin ng konti para unahin ho natin ito si Trililing. Ayan mga kabit. Ngayon meron na kang warrant at lumabas na si Bato ay suddenly hindi raw pwedeng i-enforce yung warrant na yun. Kanino ba talaga kampi itong tao na to? Kung binawas-buwasan niya yung press con niya, baka may nahuli siya. Ayan. Former Trililing, Sonny Trillanes. Ayan mga di. Sumagot naman ho itong si John Vic. Ito, nagkakainitan na ho talaga yung dalawang kampo, yung dalawang may mga sakit ho sa utak mga kabila. Ito, I will only act on legal document. What he is showing is from the ICC. The Philippines withdrew from that court 9 years ago. Therefore, that warrant as is does not have any force and effect in the Philippines. We will respect it. It comes from the Interpol. Mga kaudita, nakikipagsagutan nito si John Vic. Pero ang tanong, totoo ho ba kaya yan? Kasi sabi niya 9 years ago, nag-withdraw daw yung Pilipinas sa ICC. Bakit pinabayaan ho nila si Pangulong Duterte na ilipad ho ni Torre kung totoong may pakialam at si John Vic? Kaya mga kabit, yung pagsasagutan ho nila, isang sarswela, isang palabas lamang ho iyan. Kung totoong nag-withdraw naman ho talaga ito si Pangulong Duterte, bakit pinabayaan ho nila ilipad yung matanda, ipaliti sa mga banyaga? Ngayon mga kabit, hinihintay lang ho talaga nito si John Vic. Tumatiming lang ho yan. Yung mga pag-uugali na mga yan mga kabit, hindi nyo ho ba sila kilala? Si Trililing, si John Vic. Diba? Matindi hong sarswela. Kaya oras na makita, matimingan ho nila si Senator Bato mga kabit. Panigurado at panigurado, ililipad din ho nila yan sa ICC. Ganyan ho kawalang hiya yung mga yan. kahapon may sinasabi kayo na yung nakikita nyong kabuuan talaga is politika. Kasi maraming ayaw sa mga Duterte, maraming mga ambisyon talaga, yung ilang mga, nasa mga personalidad, mga politiko. At nanawagan kayo kahapon kay Pangulong Bongbong Marcos na huwag kayo isuko sa ICC po. Yes, alam naman natin ito, lahat, na ang punot dulo nito ay politics. Kasi kung talagang gusto nila ng accountability, kung meron man kami nagawa ni Pangulong Duterte na kasalanan, buhay na buhay yung ating mga korte dito sa Pilipinas. Pwede silang mag-file ang kaso dito. But since yung ugat nitong lahat ay politika, gusto nilang mabanish from the face of the earth yung mga Duterte at kanyang mga kaalyado, ginawa nila yung approach sa ICC. So, politika lang ito. But at the end of the day, sabi ko nga sa ating Pangulo, kahit na tayo magkalaban sa politika, pero noon magkasama tayo, nagsumikap ako magkampanya para sa kanya na manalo siya bilang presidente. Pero ngayon, nasa kabilang panig na kami, magkabilang panig. At the end of the day, siya Pilipino, ako Pilipino. Kanino tayo hingi ng suporta kapag ikaw ay nasa bingit ng kagipitan? 'Di ba? Sa iyong kapwa Pilipino? Hindi ba ako pwede maghingi ng suporta from the US government or from the Chinese government or from the Russian government, kundi from the Philippine government because I am a Filipino. And it is an obligation of the Philippine government to serve and protect its Filipino citizens. So, kanino ako makikiusap?
alangan mo makiusap ako doon sa mga foreigner na protektahan ninyo ako from foreign intrusion. Dahil yung pakikialam ng mga foreign entity na yan, yung ICC, ay, sabi ko, marami tayong mga hero nagpapakamatay para lang sa ating kalayaan. Tapos ngayon, isusurrender na natin kalayaan natin sa mga foreigner na yan. Hindi po maganda yun. Kaya, aside sa pananawagan ko sa ating Pangulo, kung hindi pakinggan yung aking pananawagan ng ating Pangulo, ating gobyerno, ako personal na rin na nananawagan sa aking mga kapwa PMAers, yung mga graduate ng PMA, mga sundalo, mga pulis, mga Coast Guard, mga Army, mga Air Force, Navy, Marines, Bureau of Fire, BGMP, lahat ng mga uniform personnel. Pareho tayo ng sitwasyon, nagsiservisyo ng tapat sa ating bayan. Tapos ganun na lang, isusurrender ka sa foreign entity. So sana tulungan nyo ako na protektahan yung ating soberenya. Huwag po tayong magpapaapi sa mga dayuhan. Sir, ibalik ko lang sa studio kay Jade and Admar para po sa karagdagang mga katanungan. Opo, Jade and Admar? Senator, maayong buntag, si Jade po ito. Narinig ho ba ninyo kami? Yes, Jed. Good morning po. May buntag. Opo. At nakikisimpatya rin po kami sa inyo pong karanasan ngayon. Senator, marami po kasing lumalabas na dahilan. Kasi matapos nga ang matagal na panahon ng inyong pagliban dyan sa Senado, maraming nagulat kung bakit kayo ay lumutang. May kinalaman ho ba yung pagbabago ng liderato? Kasi timing din ho, nagkaroon ng pagbabago ng liderato. Yun ho ba yung pinaka-reason? Bakit po kayo lumutang? Maraming rason yan, Jed. Unang-una, yung pagkakaroon ng leadership change sa Senado. Pangalawa, yung aming impending conversion ng Senate into impeachment court. Once the articles of impeachment reach the Senate. At pangatlo, nahihiya na po ako, Jed, sa mga pangbaba sa akin na tuloy-tuloy na tumatanggap ng sweldo ng gobyerno na hindi nagtatrabaho. So, yun yung mga tatlong factors na kinukonsidera ko. Kaya, I took the risk. I took the risk of being here in the Senate para doon sa tatlong bagay na yan. Opo. Gaano ho katagal yun naisipan po ninyo? Yung timing, Senator, na lumutang po kayo noong Lunes nga dyan sa Senado. Gaano yung pinaghandaan? Matagal na yan, Jet. Matagal ko na yan pinag-isipan dahil nga, yun nga, titira tayo na hindi nagtatrabaho, sumisweldo, nakakahiya na eh. Nakakahiya na. So, matagal na naming pinag-isipan yan. Opo. So, ibig sabihin, Senator, wala po kayong tiwala nung mga nakaraang liderato ng Senado. Kung kayo'y magpapakita po dyan at gagawin po ninyo yung nangyari ngayon. More or less. Mas tiwala ako kapag kaalyado ko yung nakaupo. Ganoon naman talaga. Ang natural tendency, no? Kapag kaalyado mo yung nakaupo, mas panatag ang kalooban mo. Opo. May sinabi po, nagkaroon po siya ng talumpati kahapon at alam ko narinig po ninyo yung kanyang paliwanag dahil nga kaugnay nga doon sa mga lumalabas na balitang siya mismo yung nagbigay ng permiso na papasukin na itong mga NBI agents dyan at ready to arrest you. Kayo ho ba ay kontento doon po sa kanyang naging paliwanag kahapon ni Senator Tito Soto, Senator Bato? Well, okay na yun sa akin, Jet, kung ano yung kanyang paliwanag, no? Tapos naman yan, nangyari na yan. Okay lang sa akin yun, Jet, pero the fact remains na hindi niya ma-deny na siya ang nagbigay ng permiso na pumasok at mag-deploy ng mga tauhan yung NBI dito sa Senado
sa araw na yon na alam niya na magkakaroon ng change of leadership ang Senado, na pwede akong maharang sa baba para hindi makaakyat at makabuto at maagaw yung leadership ng Senado. Opo, at planado talaga na hindi nyo po siya binigyan ng ipinagbigay alam sa kanya na kayo po ay magiging present that day. Yes. Opo. Meron Pero po... baka may info na sila na darating ako dahil yun nga, mayroong balak na kudita sa Senado. At saka may balak ho ba kayo na sampahan din po ng kaso yung mga NBI agents na humabol po sa inyo? Tingnan lang natin sa aking sa legal staff ko kung anong kaukulang action gagawin namin, pero naintindihan ko rin yung ginagawa nila dahil dati rin akong pulis Retired police ako. Yung paghuli, alam natin yan. Pag nagkahabulan na, minsan yung proseso hindi na masunod. Pagbabasa ng Miranda rights, hindi mo magagawa dahil nagkagulo na, nagkahabulan na. So, naintindihan ko yung sitwasyon nila. So, under orders lang rin yun sila. Kaya, bakit mo pa kasuhan yung mga tao na nagtatrabaho lang para sumusunod lang ang order ng kanilang mga superior? Tama. Opo. Hindi, I don't see any reason bakit ko sila kakasuhan. Bago ko ipasa kay Partner at Senator, si NBI Director Melvin Matibag, hinihiling po nila, batay po ito sa isang panayam, yung full copy ng CCTV ng Senado para makita yung pagpasok po daw ninyo. Diyan po sa Senado. May isang senador na tumulong at pinasakay po kayo para tumulong po sa pagpasok po ninyo diyan sa Senado. Ano hong reaksyon ninyo dito? Kasalanan ba yon kung merong magpasakay sa akin na sasakyan? Papasalamat nga tayo at merong nagpapasakay sa akin kaysa naman sasakay ko ng habal-habal papunta dito sa Senado. So, pasalamat tayo na mayroong nagpapasakay sa akin. Krimen ba yun? Senador, may buntag si Admar po ito. Yung petsa po ng arrest warrant po Admar. ng ICC, Senador, ay November 2025 po ba? Simula nung araw na yon hanggang noong Yes. in-implement nila sa Senado ang pag-aresto po sa inyo, wala ba silang pagtatangka? Nagko-question din po ba kayo yung sa timing na dyan mismo sa Senado nila gustong gawin at hindi? Kasi sa haba ng panahon po, naisilbi po ba nila ito sa ibang panahon? Wala. Yun lang ang pinaka-timing nila, yung magkakaroon ng leadership change sa Senado. Alam nila na pupunta ako. Kaya siguro, yun, ginawa nilang opportunity. Opo. Sir, kabilang po sa reklamo sa ICC ay nung kayo po ay Davao City Chief, malimit nga kung bumisita sa inyong opisina dati nung nasan pa tayo sa Davao City. Nung panahon na yon ay ang secretary po ay si Congresswoman Leila de Lima ng Department of Justice. Ever since po ba meron silang isinampang kaso laban po sa inyo kaugnay dito po sa mga isyong ipinupukol nila sa inyo ngayon? Wala silang naipahil na kaso sa akin ever since. Opo. So kayo po yung nagtataka bakit ngayon binubuhay nila ulit itong mga ganitong issue? Kaya nga hindi natin maiwaglit sa ating isipan na ito ay mga harassment na naman na ginagawa nila. Opo, huli na lang po mula sa akin. Kapansin-pansin po, simula po nung kayo po ay muling nagpakita sa Senado hanggang kahapon po, ilang beses po kayong namataan na naging emosyonal po, Senador. Ano po ang maaari bang ninyong maibahagi? Ano po yung mga dahilan po nito? Wala, normal lang yan, no? Jed, dahil tao lang naman tayo. Pag ikaw ay nakakaranas ng depresyon, ay talagang madidepress ka at maging emosyonal. Tao lang tayo. Kaya if you are at the lowest point of your life,
maka-experience ng dalamhati. Opo, opo. Senator, mensahe Senator, mensahe na lang po sa mga kababayan natin, sa mga taga-suporta po ninyo na buong araw po nasa labas ng Senado na nagbibigay ng suporta po sa inyo. Sa aking mga kababayan na andyan ngayon sa labas ng Senado, na patuloy na nagbivigil para magpakita ng suporta sa atin, ako po ito sa puso nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong pagbigay ng suporta sa akin. Sana hindi kayo magsawa dyan hanggat hindi lumabas yung desisyon ng Korte Suprema. Sana suportahan ninyo ako. Maraming salamat talaga. Ayun nga ho, isa naging mensahe nito si Senator Bato mga kadete. Kailangan ho natin magtulong-tulong para ho patuloy ho natin siyang suportahan. Mga kadete, susunod naman ho natin itong usapin pa rin dyan sa Senado kung saan yung pagsisigawan ni Senator Robin itong si Kiko Matsinmatic, tatalakayin din ho natin. Kaya direkta na ho tayo dito. Gusto ko yung title. I have the floor and I have Shawi. Late ko na lang na-realize yung Shawi, yung factor ni Sharon. Late ko na na-realize. Ex pala niya si Robin. Tama. Walang pagpapakitang gilas para sa ating mga kababayang OFW. You have to remember nung nangyayari yung giyera sa Middle East, sa yung mga taga UAE, anong sinabi niya? Parang magtago muna kayo. Bahala muna kayo sa mga sarili ninyo. Walang kagaya ng PRRD na Marlon na nagpadala ng eroplano. Kahit anong gastos yan, kahit umutang ang gobyerno, mapauwi lang yung mga OFW. Dito kay Bongbong Marcos, sa ginagawa nila kay Senator Bato ngayon, imposible na walang eroplanong naka-standby dyan. Readily available agad ang eroplano for Bato de la Rosa na ilipad sa ICC. Diba? Tama. So, anong mangyayari dyan? We'll see, Pam. Nagpapasalamat na lang rin tayo at nagbago talaga yung liderato ng Senado. Kasi kung si Tito Soto yan, malamang sa mga oras na to, nandun na rin sa daig si Senator Bato de la Rosa. And Pam, ang nag-aalala ko rito, sana walang judge na mabayaran, mabigyan ng maleta para lamang ayunan yung kautusan ng ICC hinggil sa warrant of arrest kay Senator Bato. Sa ngayon, wala pang naisampang kaso, Pam. Kaya malakas ang loob ng kampo ni Senator Bato at ng Senado na sige, turnover lang namin sa inyo si Senator Bato pagka may local court na nag-issue ng warrant of arrest. Pero ang nakikita akong direksyon dito, baka mali ako yung subpoena ng CIDG. Dahil hindi siya umattend sa subpoena, baka isang pa yung kaso. Anyway, matagal na proseso pa rin yan. Pero katulad nga nangyayari sa Kongreso, dahil lamang sa panggigigil ng mga to na mapakulong kung sino mang kritiko o kalyado ni PRRD, baka i-railroad din nila to. Baka i-railroad nila to para agad-agad maglabas ng warrant of arrest ang isang local court. At pag nakuha na yan ng kapulisan mula sa Senado, dire-diretso na sa daig. Okay. Balikan ko lang yung sinabi mo kanina, Marlon, na kapag meron ng subpoena from local court, pwedeng i-turn over ng Senado. Hindi lang warrant of arrest, hindi sa Pinas. Warrant of arrest. Hindi lang yung Senado, Marlon, as an institution. Because even Senator Bato de la Rosa himself said, kapag yan ay isang warrant na locally produced or locally handed to him, hindi yung isang banyagang korte ang nagsasabi na ako ay akusado na o kung ako ay may kasalanan, ako ay may warrant. Susuko naman siya. Walang problema. Siya ay dating pulis. Alam niya pa paano sumunod sa batas. Lawmaker siya ngayon, hindi naman para maging law bender yan o law breaker yan, di ba? Even himself said, he will surrender kung yan ay warrant na galing sa ating bansa. So, tapos balikan ko rin, Marlon, no, na sinabi, naisip ko rin kasi yan yung hindi niya pagsipot dun sa CIDG. CIDG. CIDG.
SILG yung naisip ko. CIDG, yung, baka yun doon i-build up yung kaso. Naisip ko rin yan. Tapos kamo i-railroad. Tama ka, mahabang kaso. Habang Tapos, proseso, dadaan mo na ng piskalya. Tapos, syempre, bibigyan ka ng pagkakataon para magbigay doon sa complaint sa'yo, makapag-counter affidavit ka. Tapos, magre-reply yung nag-complain, tapos magka-counter reply ka, tapos saka pa lang yan, sa resolution. Ang problema, pag yung resolution hindi pabor kay Senator Bato, doon na i-issue ang warrant of arrest. Ang catch pa, okay, may kaso ka tungkol dito sa EJK, kahit na local lang nagagawa niyan. Ang problema, pag nasa custody na ng CIDG, si Senator Bato, napakadali na para sa gobyerno to na makidnap si Senator Bato. Katulad ng pagpapakidnap na ginawa nila kay PRRD. especially coming from a point na hindi tayo nagtitiwala sa gobyerno. Mismo. Kasi ang hirap kung may may trust issues tayo sa gobyerno 'Di ba? Yun nga na lang sinabi nilang walang warrant, walang ganito, hindi confirm, tapos the next day nandun na si Trillanes. Nasa Senado na. Willing to serve the warrant for him. Napanood ko, Marlon, yung interview ni Director Matibag sa isang news outfit, no? Sabi, tinanong, ano po ang identity or personality doon or authority ni Trillanes? Alam mo anong sinagot ni Matibag? Ang sabi lang niya, well, he's there because he said he just wants to fulfill yung challenge ni Bato na pag may warrant, di si Trillanes ang magposas sa kanya. For an authority to allow such optics na ganon ng isang taong wala namang otoridad para gawin yung gusto niyang gawin, but for the heck of it and for the power trip that he has, parang sobrang mali. Konsentidor ka ng isang ganyang kamalian. Hindi magandang tingnan. Hindi rin nagsiset ng good example or ng magandang reflection sa administrasyon. Tama ka, Pam, no? Yung dahilan na yung katwiran ng isang NBI official, NBI director. Napaka-irresponsable at nakakatakot. Pero nagpapatunay ito, Pam, naiisa sila ng script ni Sunny Trillanes. Isa sila ng script. And speaking of Matibag, kahapon, dun sa plenaryo, isa-isa diniscuss ni Senate President Alan Peter Cayetano, even Senator Pia Cayetano, saka Senate Majority Leader Joel Villanueva, and Senator Dante Marcoleta. Kung ano yung napag-usapan nila kay NBI Director Matibag, hinggil sa custody kay Senator Bato de la Rosa at dun sa inasal ng mga NBI agents. Pare-pareho mga senador na to. Ang tinuturo ni Matibag, binigyan sila ng pahintulot ni dating Senate President Tito Soto. Tumayo lamang si Soto, nilinaw niya na itinuro daw niya sa OSAA. Pero kung nanamnamin mo yung mga pinagsasabi niya, at nanamnamin mo yung pinagsasabi nila Marcoleta, magkapatid na Cayetano, Joel Villanueva, mas detalyado yung sa parte ng mga majority bloc. Ang catch dito, alam ni Senator Soto na inilalaglag siya ni NBI Director Melvin Matibag. Bakit hindi niya kinontes sa plenaryo kahapon? Bakit ang butanging sinabi niya lang ay tinuro niya lang, nirepair niya lang sa OSAA at pag-aralan, di ba? Pero hindi niya dinitalye kung ano ba talaga yung napag-usapan nila. At ang pakiusapan niya, kalimutan na tong sitwasyon na to at wag nang pag-usapan pa dahil nakapagbigay na siya ng kanyang panig. Ayaw nga lang siyang ipahiya ni SP Cayetano, Marlon Kasi binunot bigla ni Cayetano yung report naman nung commander ba tawag? Chief. Chief. Yung chief ng OSAA na bumabaha kasi merong acting capacity ngayon na hindi siya. So, sabi doon is, consistent na ang lahat ng turo na kay Soto.
Tama. Pero hindi na lang siya pinahiya ni Cayetano, although binasa ni Cayetano. Madiplomatiko lang talagang, 'di ba, si Cayetano bilang naging DFA secretary siya, no? Saka ugali ni Cayetano yun. Alam mo, nakakahanga pa. Maliban kay Senator Cayetano. Si Senator Dante Marcoleta. Reverse psychology yung ginawa niya. Nasabi niya, hindi siya naniniwala na sinabi yun ni Senate President. Pero alam ko, at alam na mga kababayan natin, na tayo mismo, hindi tayo naniniwala na walang kinalaman ang dating Senate President Tito Soto para bigyang pahintulutan yung mga NBI agents na arestuhin si Senator Bato de la Rosa at tuluyang mababoy ang Senado bilang institusyon. At ito yung mga detalye na kailangang malaman ng sambayan ng Pilipino, pero si Kiko Pangilinan parang evasive sila na mapag-usapan, no? Lagi siyang parang let's just parang hindi ba na-refer na natin to sa Committee on Rules? Di ba? Ganun yung sinasabi niya. Na-refer na natin to sa Committee on Rules. Let's just move on para makapagtrabaho na tayo ng ibang pang mga gagawin natin. So, ganun siya, no? That happened between between him and Robin Padilla na nag-interpellate silang dalawa. At doon na nga nangyari yung eksenang, paano yun, Marlon? I have the floor. And I have Charot Cuneta. Napanood ba, Pam? Napanood mo? Napanood ko yun. Actually, to me, ang ano ko doon, yung high, yung feeling ng high ko, I was cheering for Robin Padilla. Tapos, nung nagbasa ako ng comments, late ko na na-realize na may factor pala si Sharon Cuneta dun sa dalawa. Ang islo. Hindi, promise talaga. Late kong na-realize na ex nga pala ni Sharon si Robin. Tapos nung nasa comment na loko-loko talaga mga Pilipino, no? So, biglang nagawan na ng nagawan naman ng mga splice videos nung Saka mga may memes na, di ba? yung utol kong hudlom, yung hinalikan yung kamay ni Sharon ni Robin, di ba? Ano siya, Maginoong Bastos. Di ba yun yung branding niya? Bad boy. Yung bad boy. Tama, Maginoong Bastos, di ba? Maginoong Bastos. Ako, Pam, doon muna ako doon sa, doon sa sinabi ni Kiko. Tapos, syempre, ang may hawak ng floor na yon si Senator Robin. Although, syempre, inacknowledge si Kiko para magbigay sa kanya ng manifestation ba yon o point of inquiry para kay Kiko Pangilinan. Kaya inacknowledge siya ng Senate President sa Majority Leader. Nung sinigawan niya si Senator Robin, alam ko agad na mapipikon si Senator Robin. Tapos pansinin niya, balikan niyo po yung footage. So sa third floor, may hawak na si Robin, yung parang hindi ko po alam, pasintabi po sa mga kapatid natin Muslim. Kasi sa aming mga Katoliko, para siyang Rosario. Para siyang Rosario. Sabi ko, pikon to. And bibilib ka kay Senator Robin. Doon sa interpellation naman sa kanya ni Senator Dante Marcoleta, matalino niyang nasasagot yung mga tanong sa kanya ni Senator Dante Marcoleta. At nasasagot niya yun ng may laman, ng may wisdom, kahit alam natin na mainit ang ulo niya. At tingin ko, kaya hawak niya yung parang rosaryo na yun, humingi siya ng gabay para maging kalmado lang siya. At yung galit niya, hindi niya todo-todo maibuhos. At nung natapos na yung interpellation, ayun na. Doon niya na naibulalas. Sinabi, ang nasa podium na noon, ang presiding officer na bilang Senate Pro Tem, si Senator Laurel Legarda. At doon niya naisabi na kung tama ba yung asal ng isang kapwa-senador, nasigawan siya ng isang kapwa-senador. At bilang veteranong senador, at yun naman din talaga ginagawa ng mataas at mababang kapulungan ng Kongreso, pag alam nila may mamumuong tensyon, suspend muna yung session. It's not to be highlighted to the public, no? Kung ano yung merong chaos sa floor. Yeah, pwede. Sinususpend. Kasi if you highlight that, although syempre, those in the gallery will see plainly kung ano yung nangyayari, and some makakakuha yan ng footages. Kaya nakakakita tayo ng behind the scenes, no? Kasi sa gallery, Pam, nandun yung Senate media. Kaya kahit hindi man lang, wala siya sa live feed ng website ng Senate.
nakakakuha yung ano. Ako naman, kaya rin Rolling pa sinususpend rin. yung session pa. Yun, para maputol muna yung tension, yung init, at mapag-ayos sila. Ang catch dito, pero maginoo pa rin ang ano, maraming bumabatikos, inaabot na raw yung kamay ni Kiko, bakit hindi tinanggap ni Robin. Good job. Ang tingin ko ron, good job yun, at tingin ko ron, maginoo si Robin. Kasi knowing him, na alam natin na papalag at yung nipis ni Kiko Pangilinan na yun, pag binigwasan ni Robin yun, nakakita ka ng sumesemplang tumutumbok dahil lamang sa suntok sa plenaryo, sa katauhan ng isang Kiko Pangilinan. Makikita mo ang Robin na kalmado. At ang catch dito, binabaliktad pa ng Kiko Pangilinan na tinatakot pa raw siya ni Robin. Nandun sa footage pa. Kaya ang sabi ni Robin, dinig na dinig eh. Di ba? Ako pa nananakot. Ikaw nga naninigaw sa akin, sinisigawan mo ako. Di ba? So, yung sinseridad ng isang Kiko Pangilinan, hindi ko nakita yun. Maaring ninervyos, dinaga. Talagang kala niya hindi siya papatulan ng isang Senator Robin Padilla. At palibasa, ang thinking nito, elitista to, pinklawan to, ang thinking nila, ang isang Robin, hindi abogado, di nakapag-aral, hindi magaling mag-Ingles, katiting lang ang tingin nila kay isang Robin Padilla. Ang hindi nila alam, yung mga taong ganyan, yan yung may tunay na prinsipyo. Yung mga taong ganyan, yan yung may tunay na paninindigan. Totoo ka dyan. Kaya nga gusto kong sabihin kanina, di ba? Actually, itanong sa'yo, kung agad mo bang naramdaman na may kaayusan na ngayon sa plenaryo sa Senado, na hindi na si Soto ang SP? Ako nakita ko kasi nagbago yung yung energy. Let's say between the interpellation ng kay Marcoleta and kay Robin, no. Hindi meron kasi sila, halimbawa minority majority ang nag-interpellate. May pataasan ng ihi. Yes. Diba? Laging ang sinasabi nung isa, merong laging mensaheng I'm better than you sa paraan ng pagdi-discuss. Diba? Kahit dito, may mga comment tayong ganyan, galing-galingan na naman to si Pam Bibo-Bibo, feeling niya mas magaling siya kay ganyan. Yung ganon, may ganyan. Pero between Marcoleta and Robin, inaano nila yung isa't isa eh. Inaangat nila yung isa't isa. Hindi, Marcoleta was never to Robin like, hindi mo alam kasi bobo ka. Yung ganon. Hindi rin yung magtataas ng boses na parang sasabihin, parang, Mr. Chair, Your Honor, Mr. President, hindi ba dapat natin, I have the floor. Yung meron silang ganong projection ng imahe. But tama naman if you're with the right people, hindi mo kailangan na maliit ang tingin mo sa sarili mo. Because that right person, kung siya ang angat, isasabay ka niya na dapat angat ka din. Hindi kanya iiwanan na, dapat mas angat ako sa'yo. Hindi ganon. So, nakakita tayo ng ganyang positive energy sa Senado ngayon na hinahangad natin magpatuloy pagdating ng pag-transmit ng Articles of impeachment. Oo, articles of impeachment. Which, by the way, Marlon, bakit hindi na forthwith yung minisahan na, Marlon. Nag-rest impeach na sila na misa. Kasi last time yung misa, dead on arrival yung articles eh. Dead on arrival. Ngayon talagang dinadasalan. It's already Wednesday na ba? Thursday? It's already Wednesday, Marlon. Monday, maintindihan natin, nag-lockdown. Na baka maapektuhan sila doon, alam natin. Pero Tuesday, wala pa daw eh. So ngayon ba, kailangan ngayon dumating? And merong sinasabi si Secretary General Cheloy Garafil, Marlon, na mas sinisigurado lang namin na tama yung isusumite namin o itatransmit sa Senado. Sinisirox pa raw nila. Pambago tayo dyan doon sa articles of impeachment. Balikan ko lang muna. Sa Senado kasi, lalo to si Kiko, kahit noong panahon pa ni Ralph Recto, noong senador pa siya, sila yung mga nang mamama. Sila yung may superiority complex na dahil senior sila, kayang-kaya lang bulihin yung nakababatang mambabata sa kanila. At yun may ganun dahil silang attitude. Alam ito ng mga veteranong mayag na nagko-cover sa Senado na may ganung attitude yung mga yan. Si Kiko, lalo isang abogado, at halos ipamukha pa, may mga debate pa dyan, halos ipamukha pa na abogado siya.
at yung kadebate niya hindi abogado. Pero yung inasal ng isang Senator Dante Marcoleta, Pam, at tama yung kahilingan mo, pareho tayo, no? Isang salita lang naman ang kailangan dyan sa plenaryo. Ano yun? Alam mo kung ano yun? Ano yun? Respeto. Correct. Respeto. Na pare-pareho kayong may mandato. Pare-pareho kayong halal ng bayan. Dapat ibigay sa inyo, magsuklian kayo sa isa't isa ng respeto. Higit lalo, si Kiko Pangilinan, Pam, na alam naman natin na maraming naniniwala at maraming nagtataka kung paano ba ito nanalo. Kung paano ba ito naging senador dahil bago nag-eleksyon, kung matatandaan nyo, yung ex-girlfriend ni Senator Robin Padilla na asawa ngayon ni Kiko Pangilinan ay umiiyak. 'Di ba? Umiiyak na nagsasalita, bakit ba ayaw nyo kay Kiko? Nung nanalo, nung napasama na nanalo ang isang Kiko Pangilinan, okay pa ang Bam Aquino eh. Pero nagdududa rin ako, 'di ba? Na sabihin natin, harapan, marami ang nagdududa, marami nagsasabi na kaya kayo naging senador dahil sa smart magic, dahil sa dayaan. Tapos ikaw, Kiko Pangilinan, may asal kang ganyan na ipinagmamalaki mo na isa kang abogado at ang liit-liit ng tingin mo kay isang Senator Robin Padilla na kala mo kayang-kaya mong sigawan na hindi mo alam, papalagang ka. Unang-una, huwag kang magmayabang dahil ang tingin pa rin ng mga kababayan natin, kahit ako, ang tingin ko, kahit na iproklama ka pa, personal na tingin ko, nanalo ka lang dahil sa dayaan. Yun lang yung Pam. Actually, kailangan na rin naman ni Senator Robin Padilla na yung to defend himself, to stand his grounds pagdating sa ganyan. And uncalled for din kasi yung sigaw, no? Kasi parang we all know Robin Padilla, napakakala mo nasa pelikula yan, nagde-deliver ng lines niya. Kasi laging malumanay, consistent siya sa lumanay, no? Consistent na magalang, 'di ba? Hindi mo nakaringgan yan na nagpumilit na mag-English, Marlon. Pam, at magalang, Pam. Yung po at opo. Magaling na magalang. Ito, share ko lang kapiraso lang. Ano ba, nag-meet kami, Pam, nung doon sa Ridge Coalition sa Club Pilipino. Nung pinatawag niya ako, alam mo, nung sabi ko, idol, ako pang yung, sabi niya, hindi po. Siya pa yung ganun, di ba? Siya pa yung, si SRP pa, si Senator Robin Padilla pa yung, mararamdaman mo yung, yung paggalang sa'yo, pagrespeto. At hindi dahil, sino ba naman ako? Hindi niya naman alam na vlogger ako, hindi niya naman alam na, basta alam niya lang na kailangan ako makausap, di ba? Tapos hindi po. Yung, mararamdaman mo, kaya kinikilabutan ako pa, mararamdaman mo yung pagiging magalang, marespetong tao. At yun din ang sinabi ni Senator Robin kahapon, nire-respeto ko po kayong lahat dito. Di ba? Yun Oy, yung Marlon, oo. May Sige, kukorek lang tayo. Ako ba ang nagsabi? Si Marlon yata po nakapagsabi na wala daw pinag-aral, hindi nakapagtapos. Ako. Pero mali, alam ko nakatapos si Robin. Paki-correct lang. Ako naman, kaya ko naman nasabi yun, Glami. Alam ko nga, criminology. Kaya ko nasabi yun, kasi ganun siya tingnan. Nung actually, hindi lang si Senator Kiko Pangilinan sa tingin ko. Ganun din siya tingnan ng Dilawan, Pinklawan, at ng mga elitistang grupo. Na porke hindi magaling mag-Ingles, hindi nakakapag-Ingles, bobo na sa paningin nila. Sa akin, mas importante yung taong may prinsipyo, may paninindigan, may pagmamahal sa pamilya. At yun ang sinabi ni Senator Robin. Kung gustong mag-sorry ni Kiko Pangilinan, wag daw sa kanya mag-sorry. Sabihin niya ron sa plenaryo. Tumayo ron sa podium, sabihin niya ron sa plenaryo. Kasi, nakakatuwa pa, ang sinabi ni Robin, nanonood ang asawa ko, nanonood ang mga anak ko, at nandyan sa gallery ang mga kapatid ko. Wag na wag mo akong sisigawan. Napakasagrado nun, Pam, sa isang padre de pamilya, sa isang lalaking tao. Napakasagrado nun. Kung kay Kiko Pangilinan, baliwala sa kanya yun at baliwala yung pag-usapan kung sino-sino mga naging ex ng asawa niya. Kay Senator Robin, sagrado Actually, yung asawa, anak, sa kay mga Hindi, kapatid. pero kaya wag na rin tayong maging factor dun sa mga ex-ex na yan because may mga asawang kanya-kanya. We cannot highlight that for the sake of highlighting it ng intriga. So, wag na rin tayong maging
sumausaw dyan sa mga XX na yan. So, that's okay, no? Happily Okay, married na rin naman yung mga taong yan. happily married? Di ka sure. Hindi rin tayo dyan ba? Pero hindi natin alam, di ba? Kasi nung nanumpa si Kiko, walang asawa sa tabi niya eh. Pam. Sa abroad. May ilang beses na rin na pag-uusapan ng Senate media yan. Maraming beses na rin muntik mag-iwalay yan. At alam mo bakit nakaglilik yung ganyang impormasyon? Kasi tumatakbo mismo si Sharon Cuneta sa favorite child niya na asawa ni dating Senate President Tito Soto, si Miss Helen Gamboa. Anyway, wag natin pag-usapan yan and sana buo yung pamilya nila at normal lang rin naman, Pam. Since nasa showbiz ang asawa ni Senator Kiko at dati rin nasa showbiz ang isang Senator Robin Padilla. Tapos alam naman natin na ang mga kababayan natin mahilig sa sports, showbiz at politika, normal lang rin. At hindi masisisi ni Senator Kiko kung nagiging meme sila. Kasi nagkataon lang talaga na ang sinigawan niya ay ex ng asawa niya. And well, also the factor is, mali yung ginawa mo. Mali yung ginawa mo, kaya ka minimim ng tao ngayon. Di ba? Mali yung ginawa mo. Wala, kasi Marlon, kung papanoorin mo, di ba sasabihin, di ba minsan dito, halimbawa, nagkakasapawan and also, yung ako na moderator, halos hindi ko na naririnig yung sinasabi ng isa. Kaya minsan sumisenyas ako na sandali lang na, ngayon pwede na natin sabihin yun, no? No, I have the floor. Pwede na, no? Pagka gusto mo pang may sabihin, I have the floor, wait, ganyan. Kasi kung bibisitahin nyo po, kung bibisitahin nyo po yung footage or yung eksenang yun, walang overlap ng words para sumigaw si Kiko ng I have the floor. Parang merong 5 seconds to 10 seconds gap. Tapos naisip lang niyang, gusto kong umarte. Tapos lumingon siya kay Robin, I have the floor. Kung may gap, pwede niyang malumanay na sinabing, let me finish, I have the floor. Yung pinili niyang eksena, ay gusto kong sumigaw ng linyang, I have the floor. Diba? Kasi, ito yung, kaya ko dun ko nasabi na, bakit napaka-evasive nila Soto at nila Pangilinan na hindi pag-usapan kung ano yung nangyaring kaguluhan caused by NBI and Trillanes. Ano ang tinatago nila? Sino ang pinagtatakpan nila? Tama ka, Pam. Pero bago yan, no, tandaan nyo yung kanta ng I have a pen, I have an apple. Apple pen, di ba? Anyway, accordion, wala yun. Anyway, Pam, ang catch doon, ang pinag-uusapan natin din doon, pinagdedebatehan nila ron sa plenaryo, Pam, ito pa, yung Ayaw umalis custody. na isip ko, Marlon, yung kanta. Sila ulit. Wala kasing apple meron akong banana shake. Sabi ko sana di ba? Anyway. Ba't na apple pen. Ano ba ito? Pamela, wala tuloy ako. Erase. Kayo talaga, gulo siya anyway, pinag-uusapan doon sa plenary yung kagabi, yung bago yung nasigawan ni Senator Kiko Pangilinan, Senator Robin, si SRP. Yung custody kay Senator Bato de la Rosa, yung karapatan niya, at yung anong karapatan ng ICC, at higit sa lahat, Pam, yung nangyaring pambubugbog, pang-api, doon sa miyembro ng Kusara. Pam, nung tumayo sa mikropono ang Senator Tito Soto, dating Senate President Tito Soto, kala ko magbibitaw siya ng salita para suportahan at itaas ang moral. Kasi low moral talaga, Pam. Tama yung sinabi ni Senator Mig Subiri. Si Boy abstain. Tama ang sinabi niya na Boy low moral. independent. Si Boy abstain na nagagalit doon nakaraan nung tinanggal siya bilang SP kasi pinakikialaman siya ngayon ng Palasyo ng Malacanang. Pero ngayon, kung kailan kailangan yung kanyang prinsipyo, saka ka nag-abstain. No? Ikaw talaga, Mixo. Anyway, alam rin naman ng mga kababayan natin na naging ex mo, si Bina Morales. Marlon, loko-loko ka. Anyway, balik ko lang doon sa ang pinag-uusapan, ICC, custody kay Senator Bato, panirespeto, kaabusuhan ng NBI, at higit sa lahat, Pam, yung sinapit ng USAA member. Na bago lang pala yun, na halos wala pang 1 taon na nanunungkulan. At talagang pinadapa, literal, Pam,
pinadapa talagang may pasa, may bugbog, di ba? Ginawa pa, nangyari pa mismo sa Senate premises. At ang gumawa nun, mga otoridad na dapat kumikilala sa batas at dapat sila rin ang kumikilala sa Senado bilang institusyon. So, ang point ko, walang sinabi ang dating Senate President, walang sinabi ang isang Kiko Pangilinan na matagal kang naging senador at marami kang nakasalamuhan na usaha, naging majority leader ka rin. At higit sa lahat, Pam, yung pananahimik ng mga tulpo na yung kanilang political campaign ipaglalaban kayong naapi. Marlon, 1 month lang daw. Kakatapos 1 month lang, di ba? Terence Lim ba? Tama ba ang name niya? Hindi ko siya kilala, Pam, kasi dati, Pam, ang dami kong kaibigan na usaa. Yung iba, mga nagretiro na, mga retired na, kaya nagtatawag, wala rin maibigay na impormasyon. Anyway, 1 month lang, no? Nakakaawa, Pam. Nakakatuwa, yung suporta naman ipinapakita ngayon ng majority bloc. Dapat dapat sa puntong ito, para maitaas yung moral ng usaa, hindi lang majority bloc ang nagpapakita ng suporta, pati ang minority, pati ang minorya. Diba? And sabi ni Loren, sinagot na niya yung pagpapagamot. And dapat hindi lang yun, yung seguridad. Kasi alam naman natin ang kakayahan ng NBI at kakayahan ng administrasyong ito para lamang at hindi malayo na manganib ang buhay nitong USAA member nito. Bakit ho kailangan yung gawin yun? Director Attorney Magno, sa'yo na lang po kami mananawagan. Hindi, wait lang Marlon. Sorry, I have the floor. Sige. I have a pen. Kung kalimutan. No, Director Magno, out of desperation ng sambayan ng Pilipino, sa inyo po nakaramdam ng konting katahimikan dyan sa NBI. And unfortunately to you, na napaka-ikli po nung stint na ibinigay sa inyo para mapatunayan ninyo yung kaya ninyong gawin. Pero para masambit ng iilan dito sa comment na maaaring manganib po yung buhay ng usaang yun dahil ang nakaikwentro po NBI, huwag niyo hong payagan. Maaaring may nanonood, Marlon. Director Magno, former Director Magno, Attorney Magno, ipaglaban nyo naman po kung ano yung prestige na meron dapat ang NBI. Hindi ho dapat kayong katakutan ng tao. Hindi ho dapat dahil naka-enkwentro ninyo yung mamang yun na ginawa lang din ng trabaho, dapat po matakot siya dahil na ang naka-enkwentro po niya mga NBI. Nakakatakot po. Hindi po maganda yung imaheng lumalabas. Patulong na lang po kami, Director Magno. Alam mo pa, ang kwentuhan pa. Ito, kwentuhan lang naman to. I-relay ko lang dito. Baka magalit yung mga kaibigan natin sa NBI. Ang kwentuhan pa, kaya ginanon nyo yung USAA. Kasi gusto nyong ipakita na insulto kayo na dinidetain yung kasamahan nyo. Lalo sa pangunguna ng isang Atty. Donggalo na isang waray. Hoy, Donggalo, may mga impormasyon pa ako sa iyo. Huwag kang mag-alala. I-discuss natin dito yung mga impormasyon ko sa iyo. Huwag na, Marlo. Diba kayo tayo tinira ng mga yan? Kaibigan natin yan. Kahit na. Hindi, Anyway, pang-relay ko lang sa'yo. Wait lang. Walang kaibigan kapag ang tao mayabang. Oh, well, tama. At lalo pag nakapwesto na. Correct. Lalo pag nakapeso na. Yun lang yun. Kay Atty. Donggalo, isa siya sa humabol kay Senator Bato de la Rosa. Atty. Donggalo, boss, manager, amo. Alam mo naman yan, yung pwesto nyo ngayon, they come and go. Oo, organic member ka. Pero, ang tagal mo na dyan. Dapat ang NBI, hindi kayo nagpapagamit sa politika. Itaas mo ang dignidad at Kaya hindi naman, yung nagpapakababa kayo. Oo. Nanawagan tayo dito na sa dating direktor na nakakita tayo ng katinuan. Huwag na rin tayo mag-mention ng mga pangalan ng mga ahente dyan. Ganun na lang. Anyway, Pam, binanggit mo nila naman si Atty. Magno. Ang tingin ko rin kasi dyan, taliri ng kamay ng isang Director Magno. At Wait higit lang, lalo ang sangkot, mga kasamahan niya. So, asahan natin na hindi magsasawalang tibunalan yan. Oo. Sabi ni Cathy Cabansag, di ba matibag sa NBI? Hindi po. Yung matibag, yun po yung ngayon. Yung Magno po, yung matino noon bago po dumating yan. Kaya ho nananawagan tayo dun sa mas matino. Wag ho kayong malito. Balikan po ninyo yung yung pag-uusap natin dun sa una. Yeah. Baka naman
ikaw, Direk Matibag, ginagawa mo talaga yung ano mo at hindi kami naniniwala na deserve mong minura ka ng maraming tao dun sa gate sa Senado. Grabe, no? Hindi ako, First basta time yun. Marlon, hindi ako naniniwalang deserve niya yun. First time yun. Mm. First time yun na isang NBI director. Kasi dapat elite ang tingin sa'yo. Kung sabaga sa FBI, sa Amerika, FBI ka, di ba? Namumurahin ka na lang ng mga kababayan natin. Dahil kitang-kita yung mga sablay na ginagawa mo ngayon para lamang mapaboran yung mga boss mo sa Malacanang at para lamang magipit yung mga personalidad na alam naman natin na kritiko ng pamahalaan. Okay, sige. Transition tayo to another, hindi another topic still related. Lumalabas, Marlon, sa mga balita. Lalo't nilabas din ng isang Tulfo. Ramon Tulfo ba, Marlon? Ang naglabas. Na ang magiging DOJ ay, since tapos na lifted ng 1-year bar, Marlon, nung mga tumakbo na pwede nang ma-appoint ngayon. Diba? Lumalabas ang pangalan ni Benhur Abalos na siya ang lumalabas po ang pangalan ni Benhur Abalos na siya ang magiging DOJ Secretary. Ang NBI is under what? DOJ. DOJ. So ibig sabihin, if ibibigay kay Benhur or sino man ang ilagay as DOJ Secretary, siya ang inaasahang mag-execute nung mangyayari kay Bato de la Rosa. Tama. So that means to say, Benhur now has a say kay Attorney Matibag para sabihin na I will make official your function to execute the warrant for Bato de la Rosa. Tama ba? So kukunin ba ni Benhur si Bato de la Rosa para mailipad sa dahig? Because wala na tayong aktor na kagaya ni General Torre. No, na talagang siya yung halos mag-akyat kay PRRD. So, sino ang gagawa for Bato de la Rosa? Yeah, tama ka, Pam. Ang tanong lang rito, may lakas ba ng loob ang isang incoming Secretary Benhur Abalos? Although, maugong ang usapan, Pam, maugong ang usapan. And ang catch dito, maliban kay Secretary Bida ng DOJ, on his way out na rin daw, si John B. Cremulya bilang DILG Secretary at ang papalit naman daw si Sunny Trillanes. Kasi si John V. Cremulya, Marlon, may parinig na rin yan na namimiss niya ang local governance. May parinig na siya na namimiss niya ang Cavite. Na meron na siyang parinig na hindi pala madaling mag-national. Nakakapagod, mahirap and all so may ganyan na siyang parinig. So it is likely laying down the predicate na papalabas nga siya. Tama ka. Pero Trillanes as SILG, kasi ang press release ni John Vic, iligtas na ang Pilipinas with Trillanes as SILG, sisirain niya yung imahe na ginawa ng isang Duterte na ligtas ang kalsada, Marlon. To that point. Pwede, Pam. Ako yung puntusan mo na yan. Although, maganda rin pag-usapan sa mga susunod na araw. Ang magandang i-touch natin, pagka SILG ng isang Sunny Trillanes at si Benhur Abalos na malapit kay Lisa Araneta Marcos, maging SOJ, Secretary of Justice, huwag natin kalimutan kung ang Department of Justice merong NBI sa katauhan ng fraternity brother ni Benhur Abalos na si Attorney Melvin Matibag mula sa Utopia Fraternity. Tapos ang isang Sunny Trillanes na galit sa mga Duterte, magiging SILG, nasa ilalim ng pamamahala ng DILG, ang Philippine National Police, ang CIDG, at pati iba pang mga law enforcement agency. Or will they have respect to Trillanes if that's the case? Wala silang magagawa, Pam. Parang ano lang yan Parang Director Melvin Matibag lang yan na alam natin na maraming NBI organic members ang dismayado at disgruntled
dahil sa ipinapakitang kagaspangan ng bago lang NBI director, no? Pero talirin mga kamay nila at tikom din ang bibig nila, at yung iba walang magawa kundi sumunod na lang sa utos ng boss nila. At sakaling maging SILG ang isang Sonny Trillanes, naniniwala ako na marami ring PNP ang wala ring magagawa kundi sundin yung kagustuhan at kapritsyo ng isang incoming, kung totoo man, Secretary Sonny Trillanes. Sa bagay, Marlon, walang maraming men in uniform ang nakatanggi nung kailangan nilang barikadahin yung mga yung mga supporters ni PRRD. Nung gusto natin lahat nun pahintuin na pigilan, wag mailipad yung mga eksena diyan sa Villamor Air Base. Tama ka, Pam. Huwag natin kalimutan nung sinasakay na sa eroplano si PRRD, di ba? May policewoman Nag-iiyakan. na, di ba, na umiiyak, na labag sa kalooban na, pero wala silang magagawa eh. Kasi ang mantra at motto nila, obey first before you complain. Yun yung At eto, sakali nga maging SILG ng isang Sonny Trillanes, kung totoo man, eto na yung sagot. Ano authority mo, Sonny Trillanes, para ikaw ang magsilbi ng arrest warrant kay Senator Bato de la Rosa? So, Yes. tingin ko to, kasama to sa script nila, at kahapon doon sa loop natin, nananahimik si di ba sagot ko? Nagmi-meeting sila para masunod nila ng gusto yung script nila. So, ibig sabihin, may guidance talaga ng taas, no? Pero sa press conference, Marlon, ang sabi, si Bongbong Marcos daw kung ano ang naaayon sa batas, yun ang gawin. Pero nasaan yung naaayon sa batas kung walang local warrant? Di ba? Nasaan yung naaayon sa batas na bakit pinapayagan yun na direct ICC to the Philippines? Yung ICC UFO gustong kunin yung mga tao sa Pilipinas. Anong right nyo over us? Yung salitang naaayon sa batas, yun BS yun eh. Bullshit yun. Especially Bullshit yun. sa Marcos. Especially galing kay Marcos na isang dati ring senador. Na dapat mahal mo ang institusyon. Bilang dating senador, dapat mahal mo ang Senado bilang institusyon. Tapos especially na alam mo na yung kamalian na ginawa nyo kay PRRD. Na dapat mas kinikilala natin yung batas at hukuman korte dito sa Pilipinas. Hindi yung ICC. Na wala nga siyang sariling bansa eh. Dapat mas kinikilala ng presidente ng Pilipinas yung soberenya ng bansa. May pa Senator Robin Padilla. Alam mo nung sinabi sa plenaryo kahapon, para ano pa yung bandilang yan? Tama naman. Diba Diba para ano pa ang bandila bilang sagisag ng ating bansa? Tapos bababuyin at ikaw mismo, presidente ng Pilipinas, ang nagpapakasit na kung naayon sa batas, pwede mo naman sabihan, maghinay-hinay kayo, igalang natin ang Senado dahil dati rin akong senador. Wala ugali, yun yung sinasabing utak bangag. Si Senator Robin talaga, alam niya yung mga alam niya yung mga simbolo na pangbansa. Yun, napapansin niya yung, ang laking-laki nga naman, Marlon, nung flag sa likod ni Senate President, di ba? At yung flag na talagang yun ang view nila. Ang laki-laki. Tapos yun, napapansin niya. Tapos nakikita natin sa pananamit niya, yung mga tela, yung habi, the rest I don't know. Pero alam mong habi yun na hand-woven na ginawa ng mga IPs or kung sino mang mga lokal na manghahabi, no? Sinusuot niya because he is proud to be a Filipino. Ganyan din ang BP Sara, Pam. Ganyan din BP Sara. Pam, speaking yung bandila ng Pilipinas, alam mo, sino agad ang naalala ko sa ganyan? Si PRRD. Si PRRD lamang ang nakikita nating lumalapit at humahalik sa watawat ng Pilipinas. Totoo yan. Yeah. But then again, Marlon, no, ang nakakasama ba ng loob? Merong mga kasamahan, yung newly formed minority bloc ngayon, no, sa Senate, nagsampa ng resolution, Marlon, Senate House Resolution or proposed resolution urging Bato de la Rosa to voluntarily surrender to the people, to the proper authorities and seek judicial remedies in accordance with Constitution and applicable laws and rules. Parang pasong-paso sila na nandyan si Bato. No?
parang hindi sila matahimik or hindi sila makakampante na nakikita nila si Bato de la Rosa. You know why, Marlon? Bakit? Bilang siya eh. Bilang siya para manalo na walang impeachment. And Tama. they hate that. They don't Tama like. ka. Lisa Ontiveros hates that. She doesn't like Bato there because she wants Inday Sara impeached. Tama ka, Pam. Tama ka, Pam. And ang nakakalungkot dito, Pam, hindi rin maalis sa isip ko eh. May nagdidikta ba talaga sa mga senador na to? Para maglabas pa kayo ng ganyang klaseng resolution na alam nyo rin naman na hindi rin uubra kasi talo kayo sa numero. Diba? Bakit kailangan nyo pa maglabas ng isang ganyang resolution? Kasamahan nyo mismo sa Senado. Kaklase nyo sa 28th Congress, ipagkakanulo nyo. Kayo mismo. And ang catch doon, yung isang signatory, Pam, si Senator Uy, ano Pinas. 28 Congress? 28th Congress. 28th Congress. 28th Congress. Oh, 28th. Sorry, Bisaya man ko. Nasa future ka na. 28th. Anyway, Pam, ang catch dito, ang isa sa signatory, si Senator Ping Lacson. Nakalimutan na ba niya? Pam, hindi. Yung kay Senator Ping. Nakalimutan na ba niya na nagtago rin ang isang Senator Ping Lacson? Na, di ba? Na hindi niya rin kinilala yung arrest warrant ng local na hukuman, ha? Local na hukuman dito sa Pilipinas. Tapos ikaw makikiusap ka sa isang kapwa mo kabalyer. Si Senator Ping Lacson, member ng Philippine Military Academy Class of 1971. Si Senator Bato de la Rosa, miyembro ng PMA Class of 1986. Bakit ikaw pa makikiusap? Although maganda yung yung pagpapakiusap nyo, dinaan nyo sa resolution, pero coming from you, sir, 'di ba? Na ikaw rin nagtago at alam mo rin na ikaw, ang linya mo nung kay sa yung kay Bobby Dacer, yung kaso ni Bobby Dacer saka sa driver na si Manuel Corbito, double murder case, alam mo rin na kaya sinasampa yung kaso yun dahil critical ka nung panahon nung Gloria Macapagal Arroyo administration. At alam nyo rito ngayon, alam natin na bahagi itong ICC na ito para gipitin lamang ang mga Duterte dahil takot ang mga Marcos, takot ang mga Dilawan at Pinklawan na baka balik pa sa palasyo ng Malacanang ang mga Duterte. Dapat nag-inhibit na lang kayo. At sa puntong yan, kahit papano, ahanga ka ng konti. Konti lang ha, sa magkapatid na Tulpo, kay Rapi at kay Erwin Tulpo, na hindi pumirma doon sa resolution na yun. I will have to, ito lang itong for the sake of discussion at ang duration siguro nung hanga natin, hanggang mag-extra tong vlog ha. Humahanga ako kay Erwin at kay Rafi dahil hindi sila pumirma. Dahil, Marlon, ang balita is confused talaga sila. Or I mean, parang hindi patanggap na nagkaroon ng change of leadership. And then this time around, that since it's a new leadership, they want to do based on what is on the Constitution. So kinonsulta yung kanilang mga legis, yung mga chief legal, yung mga ganyan, no? Na ang sinasabi ho kasi talaga ng Constitution. Or ito na ni-reference yung administrative matter na nilabas ng Supreme Court na dapat merong local hearing or local proceedings na locally produced warrants. So nag-beg off sila. Kaya daw mainit ang ulo ni Kiko Pangilinan kahapon. Kasi siya yung nanliligaw dun sa dalawa. Tapos siya yung natanggihan. Daw lang. Kasi yung dalawa, ang sabi nila, ang basehan, sabi kasi ng batas wag muna, pas muna kami. Kaya mainit daw ang ulo ni Kiko at nauwi, pagbuntungan si Robin. Daw. Kaya nga Pam, nasabi ko na kahit papano mahanga tayo ng konti. Dahil sa hindi lang pagpirma. Pero, bawi naman kayo, mag-utol na tulpo. Ipagtanggol nyo naman yung usaa. Magbigay rin kayo ng ng pahayag. O kayo na mismo maggawa ng resolusyon para itaas naman yung moral ng USAA na nagbibigay seguridad sa inyo dyan sa Senado at sa iba pang mga testigo na pinapakontempt nyo.
Diba? This is also to specially call out Raffy Tulfo ha. Baka, kasi yan yung mga sinusolusyonan mong problema sa radio show mo. Yung mga bugbugan ng asawa, yung unfair, yung ganito, sinaktan si ganyan. Pero we have not heard you so far air your sentiments about dun sa colleague ninyo dyan na talaga naman binugbog, kitang-kita ng video. Minsan, Marlon, yung concern ko rin dyan, di ba sabi ni Matibag, gagawa sila ng fact-finding committee nila tungkol dyan sa nangyari sa ano. Paano nila iti-twist ngayon na ang mabait, ang dehado yung, tama ba, dehado yung talo? Yung dehado yung FBI. Paano nila iti-twist na ganun ngayon, no? Tama ka, Pam. And alam natin ang isang Senator Raffy Tulfo. Kaya siya binoto ng sambayan ng Pilipino kasi lumalaban siya sa mga nangaabuso. Higit lalo kung ang mga abusado yung mga yung mga may kapangyarihan. At sino ba ng abuso rito? Sino ba ng bugbog dito sa usaha member? Hindi ba mga NBI operatives na sila ang may hawak ng kapangyarihan? So nasa ng mga Tulfo rito, nasa ng Senator Raffy Tulfo. Tayo naman nananawagan lang rito at hindi may iwasan na hanapin sa inyo yan kasi dyan kayo nakilala. At Tatak Tulfo yan. Tatak Tulfo yung tagapagtanggol ng mga inaapi. Hindi yung Tatak Tulfo na tahimik muna tayo at baka madali tayo ni Ma'am Shi. Diba? Pero for the first time nga, tahimik ang Tulfo. So, normally, ewan ko. Tama. Pam, yung tanong ko sa'yo kanina sa backstage, hindi na pag-usapan yung committee chairmanship, no? Bakit? Wala pa. Because even the majority floor leader only has an acting capacity. He has not fully accepted the role. Tayo patanggapin ni Joel. Oo. Actually, magaling si Joel sa sa floor. In fairness, Pam, pareho sila ni Boy Abstain, ni Migs, na kahit hindi lawyer, kayang-kaya nilang kumumpas sa plenaryo. Kinakamada nila yung kung who is less and kung yung by the rules sila, alam nila by heart kung ano yung sa rules, no? And yung parliamentary procedures, alam nila. Yes. Nakita nyo, Pam, bago lang ikaw. Nakita nyo na ba ganyan pumamada sa Kongreso ang isang Sandro Marcos, na isang majority leader din? Di ba, Walay? Yung pagiging majority leader ni Sandro Marcos, titulo lang yun. Pero para magtrabaho siya at para damnamin niya o para maging, ngasulit man lang yung pasweldo sa kanya bilang majority leader, wala tayong nakikitang ganyan na kumakamada siya sa tuwing may session sa plenaryo sa Kongreso. I saw him once, si Sandro. I saw him once, but kamusta naman? Kaibigan pa niya yung parang how do I say it? Kinamada, yung tinulungan niya. Basta dalawang kaibigan niya yung nag-interpellate, siya yung sa floor leader. And then after them, wala na, hindi na siya. Parang he cannot last it na nagtatrabaho siya. Yun yung nakita ko sa kanya. Parang sa parang pakiwari lang na, sige, para makita ng tao nagtatrabaho ko, gawin ko to sa kaibigan ko, and then after nila, wala na. Iba tama ka, Pam. Tama ka. So, trabahong tamad. Tapos, blessing ka. Tapos, maliban doon, Pam, kaya hindi siya tumatagal. Kaya puro blessing siya. Kasi makikita yung kahinaan niya. Makikita na wala kang ganon, Sandro. Na puro yabang ka lang dahil anak ka ng tatay mo na presidente ng Pilipinas. Subukan mong tanggalin sa sarili mo, sa katauhan mo ang apelidong Marcos at hindi kayo nakapwesto. Ganyan ka pa rin kayabang? Langaw lang siya sa pader, Marlon. Baka langaw pa sa ibabaw ng echas. Di ba? Tapos, it's not fully taking in the control. Kaya nga, di ba? Kaya nga floor leader ka, you have the control of the floor. Tama. Meron yan si Migs. Meron yan si Joel. No? With Sandro, I hindi ko nakikitang may control. Ang meron niya is, I am the son of the president. Yun lang ang title niya. Okay, going back to the Senate floor, Marlon. I think lang, ang assumption ko lang kay Sen Joel na acting capacity pa lang ang binibigay niya. Kasi kung tanggapin mo ang acting capacity, Marlon, that means to say you're willing.
willing ka, sige, acting muna, pero willing akong tumulong, pero acting muna. Because I think gusto niyang maging 100% prepared for himself kapag siya naman ang ginagago ng batas. Yeah. Ng manipuladong batas. Hindi kasi gago ang batas. Ang panggagago doon, yung manipulasyon mo o interpretasyon mo ng batas. Tao ang nanggagago sa batas, hindi ho yung batas natin. I think he needs to be ready for himself na wala siyang, na-focus siya sa sarili niya. Hindi yung para sa mga colleagues niya kapag siya naman ang biktima ng proseso o ng batas. Dahil may nakaambang din sa kanya, di ba? May pananakot. Yun lang ang interpretation ko. Pero nasasayangan ako because sobrang galing niya sa floor. Tama. And Pam, no, bigla ko inisip, paano nga pag hindi kinuha ni Joel? So, sino ang pwede? Malamang di rin kunin ni Jingo yan. Kasi, pwede, no? Pwede, magaling ang Amy kahit hindi lawyer, no? Ay. Pwede. Or tapos, pwede, alangan din kunin din ni Chis yan. Alam, may nakatutok din na arrest warrant sa kanya. Feeling ko, yun yung rason. Sa tingin mo ba? Anong tingin mo? Tingin ko, yun din. At pamatrabaho kasi yan, ano, majority leader. Hanggat hindi ka tulad pag ordinaryo senator ka lang, Pam, pwede kang tumakas. Diba? Pag majority leader ka, hanggat may session, kahit pa bago-bago yung presiding officer, wala yung Senate President. Opening closing ka dyan. Oo, yun Opening lang closing ka dyan. pangit naman tingnan pag si Senator Pia magkapatid, di ba? SP at saka masagwa, majority, pangit. Pero Senator Dante, pero kaya ko tinanong, Pam, kasi maraming nasasabik na sana makuha na ulit ni Senator Dante Marcoleta. Sana ibigay sa kanya. I think I think si Cayetano will be fair na hindi niya siguro yung mga major committees dapat nasa majority. By tradition, gano'n naman dapat. Siyempre, majority kayo. Well, of course, by tradition. But of course, we can also say na hindi naman nabibreak ang tradition. Binre-break nga nila kay Sara yung tradition yung sa budget na lang Di ba? Tama. Yun talagang to the nitty-gritty of it, tinanong ninyo si Inday sa budget by tradition, talagang inaano na lang yan. Mag-i-introduce lang, then ipapasa mo yung budget. Yeah. Tama ka, Pam. Kasi, Pam, kaya ko rin tinanong, mas maraming excited sa Blue Ribbon Committee hearing kumpara dyan sa impeachment. Kasi alam nila yung impeachment, basura na yan Yung doon at saka wala silang matututunan dahil alam nila doon sa impeachment, puro recycle, rehas at basura. Diba? Samantalang dito sa Blue Ribbon Committee hearing, sa ilalim ng administrasyon ni Alan Cayetano bilang Senate President, magkakaroon ng mga bagong impormasyon. Higit lalo pag tuluyan ng ipinatawag yung Adrian Bersamin, yung Lucas Bersamin, Amina Pangandaman, yung lahat at pati yung Bulacan Group of contractors. Actually, marami nagsabi sa akin, kapon may kakwentuhan ako. Hindi lang pala si Robert Bernardo, Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Domasig, saka Edric San Diego, yung member ng BGC, Pam. Meron dyan nagangalang Aristotel Ramos na dati ring BGC, dati ring opisyalis ng DPWH sa Bulacan, Pam, at ngayon nasa Metro Manila ito. Na weakest link, Pam, na pagka pinatawag si Aristotel Ramos, marami siyang ikwekwento at marami pa siyang impormasyon na maibibigay kung paano maiko-connect ang Martin Romualdez, paano maiko-connect ang Saldico, at paano maiko-connect ang Bongbong Marcos and Bersamin. Kaya sa sino man na hahawak ng Blue Ribbon Committee, ipatawag po lahat ng mga personalidad na to, lalo na si Engineer Aristotel Ramos kasi marami itong maibibigay na impormasyon at makatutulong ito sa isinasagawang investigasyon laban sa flood control projects. Oh well, Marlon, yung personal information mo na yan, he needs to be officially implicated dun sa hearing. So, kaya dapat ipatawag. Pag na-implicate siya doon, not because hearsay. Pinanggit na siya. Hindi, pinanggit na raw siya doon. Kailan mo kang natabunan o sadyang tinabunan. Neto na ng committee na ni Senator Ping Lacson. Oo, ang dami, Pam, ang dami mga tinabunan. Sino ba yung mga mayor ng mga binanggit ni Senator Ping? Tapos hindi na mga nakalimutan
Sino ba yung mga kontratista, yung 15 pinangalanan ni Bongbong Marcos na wala na rin napatawag, di ba? Yun na dapat to buhayin lahat. Dapat to lahat isa-isahin, lahat busisiin, at lahat kakastiguhin. Lalo kung alam natin na sangkot sila sa anomalyang ito na nalalapit na naman ang araw ng tag-ulan at mararamdaman na naman natin ang matinding pagbaha. Makulimlim ha. Makulimlim pero mainit. Oo, totoo. Oo, makulimlim. Hindi tirik ang araw ngayon. Well, anyway, Marlon, hinihintay natin hanggang ngayon, no, hindi pa natatransmit ang articles of impeachment sa Senate, no. Inaasahan siguro natin ngayong araw na to. And then, of course, again, we say si Secretary General Cheloy Garafil said na mas gusto lang nila na mas maayos kung ano yung maisusumite nila para hindi dead on arrival. I think no, it's high time na sige, pagtuunan nyo ng pansin dahil sinasabi ng batas yan ay prosesong hindi kailangan sa kalagitnaan iniiwan, ituloy ninyo sa Senado. We're trustful already, no? We already trust the majority and the new leadership of the Senate now na ikakamada nila ng tama itong impeachment ni VP Sara Duterte, para makapag-transition na tayo sa Blue Ribbon Committee hearing na inabot na ng taon sa pagkuha natin o paghanap natin ng hustisya at solusyon. Dahil pagkatapos niyan, makikita na natin sinong ugat at ulo o mastermind na hindi lang humihinto kay Martin Romualdez. And this time, at least, alam kasi Marlon, budget season na naman. Dahil come August or September, meron na namang mga budget hearings. Ano na naman ang hihingin nila para makapagnakaw